Mga revelasyon ni LeBron at Luka sa podcast umani ng respeto. Pero bago natin yan pag-usapan, may napansin naman ang mga fans sa ginawa ni Kevin Durant sa legs ni Cameron Bricks. Nag-viral kasi kamakailan ang eksena kung saan nagkita sina Kevin Durant at Cameron Bricks, ang rising female hooper na paminsan-minsan ding trending sa social media. At sa gitna ng masayang pagkikita, napansin ng maraming fans ang kakaibang titig ni KD sa legs ni Cameron. Marami tuloy ang nagkomento. Desperado na ba si KD o may gusto kaya siya kay Cameron? Pero teka lang mga idol, mukhang nagkamali tayo ng akala. Ayon sa mga source, magkaibigan sina KD at Cameron Bricks. At higit pa doon, pinsan ni Cameron si Stephen Curry, kaya matagal nang may connection sa NBA circles ang dalaga. Kaya raw tinitingnan ni KD ang legs ni Cameron ay hindi dahil sa ibang motibo, kundi para i-check ang kondisyon nito. Bakit kamo? Dahil sa nakaraang laro, nagtamo si Cameron ng ligament injury at si KD mismo dumaan sa parehong injury noong 2025 kaya alam niya ang sakit at hirap ng recovery. Kung tutuusin, parang nakakabatang kapatid lang ang turing ni KD kay Cameron at ang ginawa niya ay isang simpleng act of concern bilang kaibigan at fellow athlete. Oo, inamin naman ni KD noon na mahilig siyang makipag-usap sa mga babae pero hanggang ngayon nananatiling single si Durant sa edad na 37. Kaya mga idol, tanong namin sa inyo, nagkamali rin ba kayo ng akala? O isa kayo sa mga naniwalang concerned lang talaga si KD? Samantala mga idol, isang makapangyarihang usapan naman ang naganap sa bagong episode ng Mind of the Game podcast, kung saan mismong si LeBron James ang host at ang kanyang guest. Walang iba kundi ang superstar mula sa Slovenia na si Luka Doncic. At sa kwentuhan nila, hindi lang basta basketball ang tinumbok, kundi pati ang mga personal na damdamin, inspirasyon at pressure bilang mga mukha ng NBA. Unang umamin si Luka, sinabi nga nito kay LeBron, "Ikaw ang dahilan kung bakit naniwala akong pwedeng maglaro ng parang point guard kahit malaki ang katawan. Isa kang inspirasyon," sabi niya kay LeBron. Sagot naman ni LeBron kay Luka, "Nakikita kita bilang batang version ko. Hindi ka pinakamabilis pero matalino at may diskarte. Ibang level ang basa mo sa laro Luka, may respeto ako dyan." Pero mas lumalim pa ang usapan ng dalawa. Inamin kasi ni LeBron na habang tumatanda daw siya, ramdam na niya ang bigat ng bawat laro, physically at mentally. Ayon pa kay LeBron, "Pero mahal ko pa rin ang laro. At kapag nakikita ko kayong mga batang tulad mo Luka, naniniwala akong nasa mabuting kamay ang kinabukasan ng NBA." Si Luka naman nag-open up patungkol sa pressure na nararamdaman niya. Ayon pa kay Luka Doncic, "Lagi akong kinukumpara. Lagi nilang sinasabi, kailangan ko ng singsing, kailangan ko ng MVP. Pero ang totoo, gusto ko lang manalo at mahalin ang laro. Ayokong maging next LeBron. Gusto ko lang maging ako." Sa dulo ng episode, nagkamayan at nagyakapan ang dalawa. At muling sinabi ni LeBron, "Special ka na Luka, ipagpatuloy mo lang. Huwag mong hayaang sirain ka ng ingay sa paligid." Yan nga ang napag-usapan ng dalawang superstars ng Los Angeles Lakers sa Mind of the Games podcast. Isang episode na puno ng respeto, tunay na pagkakaibigan at pagmamahal sa basketball. Kaya ang tanong ngayon, makikita pa kaya natin sina LeBron at Luka sa iisang team bago magretiro si King James? O sapat na ba ang koneksyon nila bilang magkaibigan at inspirasyon sa isa't isa? Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang NBA updates.